Una sa ating balitaan, ang makasaysayang pirmahan ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro bukas ay itinuturing na alay ng Pilipinas sa pandaigdigang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, isusulong ng dalawang panig ang pagyabong ng ekonomiya at negosyo sa rehiyon. Para sa detalye, balita mo kami, Julius Disambron. Isang malaking tulong sa pandaigdigang kapayapaan. Ito ang siyang nakikitang kontribusyon ng nalalapit na pagdalagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Inahayag ito ni Government Peace Panel Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer sa ginanap na pulong pambalitaan sa palasyo. Marami-ani ang mga bansa ang siyang nakatuon ng pansin sa naging magandang sa pingpang kapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. It is also our global contribution to the pursuit of peace in our immediate neighborhood, the Southeast Asian region, and the rest of the world. The last momentous agreement of this kind was that sealed in Aceh, Indonesia, between the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement in 2005. Matagal-tagal din kasi ang ginugol na panahon bago pinala mapagkasunduan ng 4 na annexes ng Bangsamoro Framework na kinabibilangan ng transition, normalization, power sharing at wealth sharing bago nakamta ng inaasam-asam ng bawat Pilipino na kapayapaan. Ito ang siyang nakikitang magandang epekto ng agreement para ipakita sa mga bansa sa buong mundo na tumatamasa din ang kaguluhan. A partnership between the Bangsamoro and the Philippine government, between and among people of different faiths and ethnicity, and between men and women. Inaasahang malalagdaan na ang bahagi ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa ika-27 ng Marso sa Malacanang kasama sina Pangulong Aquino, Peace Panel officials, mga matataas na opisyal galing sa labas ng bansa at ilang miyembro ng MILF maging MILF. The whole negotiating panels of the GPH and the MILF will sign the document. On the government side, that the signatories will be myself, panel members Senen Bacani, Yasmin Busranlao is also with us today, Mehol Sadain, ex-officio member as Secretary of the National Commission on Muslim Filipinos, panel consultants Senonida Brosas and Jose Luis Martin Chito Gascon. On the MILF side, the signatories will be Mohager Iqbal, Datu Michael Mastura, Maulana Bobby Alonto, Abod Shed Linga, Abdullah Kamlian, and Datu Antonio Kinok. Una na tayong nakilala dahil sa EDSA People Power Revolution na naipahayag ang lakas ng bayan na hindi kailangan ng dahas at itong Bangsamoro Agreement ang siyang muling magbabahagi at susulat sa kasaysayan na pagkakaisa, pagsusulong ng kapayapaan, pagdadamayan at pag-iwas sa anumang kaguluhan upang pag-unlad ay makamtan ang siyang pangkalahatang magiging imahe ng Pilipinas sa ibang mga bansa. The historic signing is but a short station stop in this rewarding journey to build peace, development, and meaningful autonomy for the Bangsamoro and the other people in the parts of Mindanao that will fall under the autonomous government. We cannot rest. We shall be moving on, full speed ahead towards full implementation. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disambron.